What is up mga pre? Today is the day na meron na naman tayong panibagong handlebar. Walang kasawang handlebar to. Testing natin lahat ng handlebar at hindi tayo nakukontento. Yung in-order ko nga na handlebar is dumating na. Pina-deliver ko siya dun sa may kabilang bahay. Pupuntahan ko na siya ngayon para masukat natin at masipat kung maganda nga ba. So yun nga, nandito na tayo sa bahay. Bago natin igabit, papakita ko muna sa inyo kung gaano kahaba yung IGP na to. Ayan siya. And ito naman yung stock handlebar ng XSR. Yan. Bali parang mas mahaba yung IGP ng 2 inches. Bago nga natin palitan, papakita muna sa inyo yung current na handlebar natin na ADV 160. Yan yung locks niya. Actually, mas gusto ko nga ito eh. Kaso, balak natin medyo mag-offroad. Mas komportable sa offroad yung medyo mataas. Kaya papalitan natin siya. Compare natin ito dito sa ADV 160. Bale, yung current setup natin na ADV 160 is halos kasing haba lang din sila. Kapag merong yung bar and weights, halos magkasing haba lang sila. Pero pag wala yan, mas mahaba tong stock handlebar ng parang 1.5 inch. Setup ko lang muna to, tapusin ko lang ikabit, tapos papakita ko sa inyo kung itsura. Saktong-sakto siya. Lapat na lapat. Kasi initial bolt lang natin siya para hindi gumalaw. Tapos, sakyan natin para maayos natin yung position. Testing. Go, lapad. Gayong press fit. Okay. Ako, ganyan na lang. Higpit. Higpitan natin. Sukatin natin ulit yung komportable ba tayo. Yan. Tingin ko okay na yun, no? Okay na, no? Tingin ko okay na yan. Higpitan na natin. Kung matapos na, matesting na natin to. What's up mga pare? Hindi na ako nakapag-video kagabi dahil anong oras na ako natapos? Alas 3 yata. Dahil natagalan ako sa pagbabarena. Madaling araw na kasi yun. Tapos yung barena ko hindi pa cordless. So yun, dinadahan-dahan ako pindutin yung barena para hindi magingay. Kaya tumatagal ako. Natin siya. So far, maganda ang handling niya. And yung vibration, medyo na-lessen din. Siguro dahil na rin dito sa may crossbar na nakalagay sa handlebar. Sa aesthetics niya naman, okay naman din. Pinakagustuhan ko talaga dito is yung magiging 28mm niya. Kasi bumabagay talaga sa XSR yung mga medyo matatabang handlebar. Hanap lang tayo ng dito, may hintuan or gasoline station para mapakita ko sa inyo. Saba lang muna natin to. Sagabal sa view eh. Ayan. Yan. Ganyan ang itsura niya. Medyo bumagay din siya yun, no? Bumagay din yung pagkakatanggal natin dito ng ng taillight.
Kasi nagmukha siyang parang Ducati Scrambler. Ayan o. Yung height niya ng manibela, hindi siya sobrang OA sa taas. Saktong-sakto lang siya. Actually, yung feel niya nga, parang naka-stock handlebar lang tayo. Ito naman yung front view niya. Medyo madilim lang kasi nakatalikod tayo sa ilaw. Ayan. Bumagay talaga yung pagiging mataba niya. Ang ganda. Then ito, dagdag ano rin, Scrambler aesthetics. Supermoto aesthetics. Ito naman yung itsura ng cockpit niya. Mapapansin nyo, isa lang yung side mirror ko, no? Bar and mirrors ko. Kagabi kasi tinatry kong ikabit siya dito. Kasi meron tayong konting issue dito sa handlebar natin dito sa may right side. Kasi yung kung mapapansin nyo, ito, yan, yung kulay gold na yan, yung area na pagkakabitan mo ng switches or yung area na gold na yan is masyado maikli para mag-fit itong tatlong to, itong lever, kill switch, and throttle. Kaya kung mapapansin nyo, wait lang, ilawan natin. Kung mapapansin nyo, yung dulo is medyo nakaluwa itong throttle. Ayun o, nakapaloob pa yung handlebar. Nakakabit pa rin natin yung quad lock natin. Pinalitan ko lang siya ng rubber, ano, hindi ko lang kung tawag doon, basta may rubber dyan na pang ipit. Pero sobrang lapad ng ng feel niya. Parang ayoko na mag bar and mirrors eh, kasi parang mas lalo siyang lalapad. Patay muna natin. Kaya iniisipan ko pa rin kung anong side mirror ilalagay ko. Meron kasi ako nakita yung parang kinakabit lang siya dito, tapos nandyan siya, kabilaan. Pero titignan pa natin. And yun, sa seating position naman, try kong dumiskarte. So yan, ganyan siya. Diretso na yung feel niya and komportable. Yung likod ko dati kasi doon sa may parang nakaganto ako doon. Pero sa ganto, diretso na siya. Sa ergonomics ng kamay, okay naman. Hindi naman masyadong naka-bend yung wrist. Saktong-sakto lang. And tinry ko na rin siyang idaan sa low back, tapos tumayo tayo ako. Komportable tumayo, hindi ka ganong nakatuwad. Doon kasi sa may isa nating handlebar, yun sa ADV, pag tumatayo ako doon, medyo nakatuwad ako. Tapos mukha akong trying hard. Dito hindi kasi mataas na siya. Sa maneuvering, kanina yung bumiyahay ako, nagtry ako ng mga U-turns or nagtry ako magpaikot-ikot. Ang daling niya, sobrang daling niyang i-maneuver. Yung slow circle na yung parang nagdo-donut, umiikot ka lang. Sa cornering, medyo waspas kasi ako sa corner. Medyo mahirap siya dahil nga yung seating position natin is upright na. Hindi katulad dun sa dati na sub-sob. Pagdating sa cornering, dadagdagan mo lang ng konti pang sub-sob, konting lean in sa corner. Maganda ang handling niya. Smooth na smooth sa corner. Dito, counter lean ka talaga. Biyahe lang tayo ng konti, punta tayo dito sa may kalsada dito na hindi ganong crowded. Try natin yung mga maneuvering. So dito na tayo ngayon, konti lang tao dito, try natin mag-maneuver. Smooth na smooth. Ganda ng handling nito. Galing sarap. Smooth na smooth. Okay ya. Tangina mo, nahihilo ako. Ganda ng handling. At yun, dito natatapusin yung video natin. Salamat sa panonood. Mabilis lang naman na video to. Ayoko nang pahabain kasi palit lang naman tayo ng handlebar, tsaka review lang din naman to. Kita kits sa kalsada, mga tropa.
Peace out.